Kamusta? Mabuti! For today's video. For today's video, ito na nga yung ikatlong araw na wala si Lola dahil nasa ospital pa din. Tinatanong ko nga dyan si Nilush kung namimiss na niya si Lola at panay nga ang tango. Kakatapos ko nga lamang din pakainin si Nilush at panay pa nga ang nguya at may laman pa ang kanyang bibig. Napaliguan ko na nga din at sinintas ko nga ang kanyang buhok para hindi mabilis magulo. מי שבת ראשון שני, שלושה ימים, שבת ראשון שני, משבת היא שמה. כן. אולי מחר הוא בא. Ay nga todo bilang si Nilush kung ilang araw na si Lola sa ospital. Araw nga ng Sabado nang dinala si Lola sa ospital at nagbibilang nga siya at ang sabi niya ay Sabado, Linggo, Lunes at 3 araw na nga daw si Lola na nasa ospital. At buka? At buka? Wow! Binibiro ko nga dyan si Nilush kung naiyak siya dahil panay ang punas ng tissue sa mata. Ay natatawa nga ako at akala mo ay bata na may pagpikit pa nga. Ugali na talaga ni Nili na maghawak ng tissue sa kamay at hindi niya yung binibitawan hanggang sa magkalagas-lagas. At dyan nga ay magkukulay daw siya gamit ang kanyang bagong mga pangkulay na binili sa Max. Hilig talaga ni Nili ang magkulay at kahit nga sa madaling araw kapag nagigising siya ay nagkukulay yan. Makurim si Nilush? Payong, Payong. Ba Anglit? ang buwela, Ba Hibrit? Bitraya, In Filipino? ang payong. Payong. Ayun nga todo kulay si Nilush at umaalog na nga ang lamesa sa sobrang diin na magkulay. Sa sobrang ang hilig ni Nili sa mga pangkulay ay para na nga may tindahan din sa bahay ng mga pangkulay. At dahil maingat si Nili sa kanyang mga gamit, ayun nga ang iba niyang mga pangkulay ay mahigit 30 years na. Ayun nga't pinag-drawing ko si Nilush at ang sabi ko'y gayahin niya yung kanyang kinulayan na payong. Natatawa nga ako dyan sa kanyang drawing na parang dinaig pa ng drawing ng grade 1. Kahit nga nagkasakit si Nili, siya ay nakapag-aral at nakapagtapos at nakapagtrabaho at nakapag-asawa din. May mga nagtatanong pa nga din kung may anak daw si Nili. Si Nili ay wala pong anak at matagal na ding hiwalay sa kanyang asawa. Hindi siya pinayagan na mag-anak dahil meron siyang mga iniinom na gamot. At ayun nga tapos na mag-drawing si Nilush at akala mo nga ay kabuti lamang ang kanyang drawing. Ang pagtuturo nga kay Nilush ay para lamang nagtuturo sa bata na babago lamang nahawak ng lapis. Maganda nga yung activity para sa mga matatanda, hindi lamang na-exercise ang kamay kundi pati ang kanilang utak. Bukod sa nalilibang sila ay pwede rin pampawala ng stress. Tuwang-tuwa nga sa kanyang ginawa, tayo na nga ang finished product na ubing-ubi ang kulay. Pagsapit nga ng hapon ay naisipan ko na ayusin yung bintana ni Lola sa kanyang kwarto na bungi-bungi na dahil sa kalumaan. At dyaryo na nga lamang ang ginawa kong pantakip dyan para hindi pumasok ang liwanag. Ayaw nga ni Lola na maliwanag sa parteng yan kaya lagi yang nakasara. Ilang taon nga din na dyaryo lamang ang takip niyan at dahil nga jealousy type yan ay nalagas na yung isang peraso. Mayroong nabungi sa bintana sa kusina at mayroon din sa kwarto ni Nilush at sa halip nga na ikabit ko ay kinuha ko na lamang para ilagay dyan. Puro gato na nga yung mga panlak niya sa gilid kaya nanlalagas. Buti na nga lamang at bumili dati si Rapi ng panlagay sa gilid at ayan nga't marami pang tira na siya kung inilalagay. Medyo mahirap nga din na magkabit niyan pero carry lang at kayang-kaya naman. Kahit nga sa mga simpleng bagay na yan na pagkukumpuni kapag naaayos ko ituwang-tuwa sa akin si Lola at manghang-mangha at ang galing ko daw. Ay nga't halos lahat na ay gato na yung pinakalak sa gilid at konting galaw nga lamang ay manlalagas na. At ayun nga at bago tuluyang pamanlagas lahat ay inalis ko na din isa-isa at pinalitan ng lock sa gilid. Noon nga pinalitan ng pintura itong buong building ay nilinis muna nila at pinasiritan ng tubig. At dahil mga luma na nga ang mga bintana dito sa bahay ay nasiritan lamang ng tubig ay nanlagas na. Wala, hindi lang ako sa lisyon. Ano yung... Malekit lisyon. Hindi, nakikisyon. Lisyon pa. Ay nga't habang nililinis ko isa-isa ay meron na namang natanggal na isa. Inaantok na nga dyan si Nilush at ang sabi ko nga sa kanya ay matulog muna ay ayaw niya daw matulog. Madalas nga din si Nili na makakatulog sa upuan na yan habang nakikipagkwentuhan kay Lola. At dahil marites sleep si Nilush ay kahit napikit na ay nilalabanan pa din ng antok. Ay nga tapos ko nang ayusin at aalisin ko naman yung salamin para madaling linisan. Ay nga't paayaw-ayaw pa si Nili na matulog pero bagsak na ang ulo at nakakatulog na. Gantong ang panahon ng tag-init ay laging antukin si Nili at mas masarap ang tulog niya kapag tag-init. Nga't
nag-aalala dyan si Nilo sa salamin na aking pinupunasan at baka daw mabasag. Tapos na nga ako dyan maglinis at ayan nga si Nilo at nakatulog na naman. Sabi ko nga ay lumipat na sa kama at dun siya mahiga at baka siya imapasubsob pag nakatulog dyan. At habang lilipat si Nilo ay shoutout muna tayo ng kauntian. Shoutout po kay Karen Solo ng Jerusalem. Shoutout po kay Shirley Mansalapos ng Unisan, Quezon. Shoutout po kay Mercy Reyes Duran ng Del Gallego, Camarines Sur. Shoutout po kay Goding Indiano ng Pandacan, Manila. Shoutout po kay Norly Gintugna ng Agmalobo, Ibisan, Capiz. Shoutout po kay Rian Saluten Bagares ng Gingoog City. At shoutout po sa EBN Bags. Maraming po salamat sa inyong suporta at laging panonood. Mag-ingat po kayo palagi. Ay nga, nakapwesto na at ready nang matulog si Sleeping Beauty at tapos na din ako mag-ayos at maglinis ng bintana ni Lola. Ay siya, hanggang dito lamang ating kwento for today's video and please subscribe to my YouTube channel. Please follow and share. Salamat!